Welcome to Girls Love Diaries, where every story is written with heart, and every heartbeat tells a story of her. Here, love has no limits, no labels, no rules. Just two souls finding each other, in laughter, in pain, and in every quiet moment in between. So sit back, close your eyes, and let your heart listen. Because somewhere in these stories, you might just find a piece of yourself. This is Girls Love Diaries. Sabi nila simple lang daw ang pag-ibig. Pero kung simple talaga, bakit parang kailangan pa nating maging coder ng sariling puso para lang ma-decode kung ano ba talaga ang nararamdaman natin? May mga pusong marunong magmahal pero hindi marunong magpahayag. May mga pusong handang magmahal kahit alam nilang walang kasiguraduhan. At may mga pusong marunong magtago kahit gusto na nilang isigaw. Ako si Raya, isang simpleng graphic designer na mas marunong pa mag-design ng logo kaysa magbasa ng signs ng pag-ibig. At si Lina, isang software developer na akala mo laging composed pero sa totoo lang, crush-prone pagdating sa feelings. Dalawang babae. Isang code na hindi namin maintindihan. And isang love story na nagsimula sa isang missed connection. At isang bug sa puso. Lunes ng umaga. Alam mo yung tipong gusto mo pa sanang matulog, pero kailangan mong magpanggap na excited sa trabaho? Ganun yung peg ko. Bit-bit ang laptop, power bank, at 1 litrong pagod. Pumasok ako sa Beanbag Cafe, paborito kong tambayan. At doon ko siya unang nakita. Nakaupo siya sa tapat ng bintana, suot ang kulay cream na blazer at may hawak na kape. May nakasabit na ID, Lina P. Software Engineer. Ang ganda. Hindi yung sobrang model type na ganda. Pero yung tipong baka siya na yung reason kung bakit nagkabag ang code ko kagabi. Excuse me, may tao pa ba dito? Tanong ko habang nakaturo sa saksakan sa tabi niya. Ngumiti siya. Wala. Pero kung gusto mong umupo, kailangan mo munang sagutin ang tanong ko. Ha? Mac or Windows user? Napangiti ako. Depende. Mas gusto kong Mac pag gusto kong magmukhang mayaman. Pero Windows pag gusto kong maging totoo sa sarili ko. At doon nagsimula ang unang debugging session ng mga puso namin. Kinabukasan, nagkita kami ulit sa cafe hindi sinasadya. O baka sinadya ng tadhana at ng mabagal na wifi ng opisina namin. Uy, ikaw yung designer kahapon, di ba? Bati niya habang naglalakad papunta sa counter. Yep, ikaw yung babae sa kape commercial. Napatawa siya. Baka gusto mong i-direct yung susunod kong eksena kasi baka maulit to. At bago pa ako makareact, plak! Tumapon ng kape niya sa blouse ko. Oh my God, sorry. I swear hindi ko sinadya, sabi niya sabay punas gamit ang tissue. Ay okay lang teka, tissue lang yan pero bakit ang lambot ng kamay mo? Tumigil siya. Nagkatinginan kami. At sa 1 segundo, parang tumigil din ang mundo. O baka yung barista lang ang natulala sa amin. Simula noon, araw-araw ko na siyang nakikita. Hindi ko alam kung coincidence o stalker level na kami ng tadhana. Pag hindi kami nagkikita, nagchichat kami. Lina, bakit pag kape hot? Pero pag ikaw extra hot? Raya, bakit pag ikaw cringe? Lina, cringe is just love misunderstood. Raya, blocked ka na. Pero syempre hindi ko siya binlock. Kasi sino bang normal na tao ang magbablock ng dahilan ng kanyang kilig? Dahil pareho kaming mahilig sa computers, nag-propose siya ng collab project. Gawa tayo ng app, sabi niya, pang heart compatibility test. Tumawa ako. Baka ma-detect niyang crush kita.
Di success yung app, sagot niya. Habang ginagawa namin yung app, parang coding din yung relationship namin may error. May bug, pero laging may reason para i-fix. Isang gabi, nagstay kami sa cafe hanggang magsara. Tahimik, maliban sa tiktak ng keyboard at sipol ng hangin. Raya, sabi niya bigla. Kung feelings mo bug, gusto ko akong mag-fix. Napatawa ako. Corny. Pero totoo. At dun ako natahimik. Kasi minsan, yung mga corny sila yung pinaka-real. Dumating yung araw na gusto ko na sanang umamin. Pero bago ko pa nasabi, biglang may lumapit sa kanya isang babae, naka-holding hands. Hi babe, sabi nung isa. Parang nag-freeze yung buong system ko. Oh, Raya, si Mia pala. Office mate ko, sabi ni Lina. Pero bakit babe? Napangiti ako ng pilit. Office mate pala. Ilang araw akong hindi nagpakita. Sinubukan kong i-uninstall ang feelings pero ayaw mag-delete. Nakikita ko pa rin siya sa notifications ko, sa isip ko, sa bawat kape kong iniinom. Hanggang isang araw dumating siya sa office namin. Raya, pwede ba tayong mag-usap? Busy ako. Hindi ako aalis hanggat di mo ako pinapakinggan. At doon sinimulan niya ang pagdebag ng lahat ng mali. Hindi ko girlfriend si Mia, sabi niya. Niloko niya ako dati, pero hindi ko na siya mahal. Ikaw yung gusto ko. Tahimik ako. Alam mo ba kung gaano kahirap itago yung nararamdaman ko? Dagdag niya. Same, sabi ko. Pero baka this time, pwede nating sabay i-run tong program. First official date namin. Movie night. Ako yung tahimik, siya yung maingay. Pero nang magdikit ang kamay namin sa popcorn, sabay kaming natahimik. Pwede ba akong mag-test? Tanong niya. Test ng ano? Kung may spark pa rin pag hinawakan kita. At ayon, parang may short circuit sa puso ko. Lumipas ang ilang buwan at natapos namin ang app. Pinangalanan namin itong heart code, isang app na kayang basahin kung gaano ka-compatible sa isang tao. Tinest namin. Result 100% match. Tumingin siya sa akin, ngumiti. Looks like the code finally worked. Ngumiti ako pabalik. Or maybe tayo yung code na matagal nang meant to run together. Sabi nila, ang pag-ibig parang code minsan gumagana, minsan nagkakabug, pero kapag tama ang tao, kahit ilang error pa ang harapin mo, laging may paraan para ma-fix. Hindi mo kailangang maging perfect para mahalin, kailangan mo lang maging totoo. At minsan yung taong akala mong glitch lang sa buhay mo, siya pala yung reason kung bakit gumana ulit ang puso mo. Kasi sa dulo, walang secret formula, walang hack. Ang tunay na heart code ay pag-ibig na marunong maghintay, magpatawad at manatili